Ayan na guys, done deal tayo. Maraming salamat kay Sir Eugenio. Ang daming taxi dito guys. So, sana ipasok sa atin yung insurance guys. Done deal. So yun guys, no, dito na tayo sa client natin. Deliver na natin tong insurance policy ni Sir Eugenio. Then, I hope hindi siya busy guys. Kahit pa paano, sana ma-interview na natin siya regarding dito. Ang dami niyang taxi guys. Oh. Wow. Sir, good morning. Nice meeting you, sir. Sir, eto. Sir, naano ko pala, no? Pa-expire na rin pala isang dump truck mo. Sa ano pa yun? May? May ba yun? Ang May, next month. June pa yun, June. Oo, inala lang natin ng May. June 1, saka July, diba? Oo. Sir, okay lang kayo, nagbablog kasi okay. Alam mo yan, ma-interview lang kita ng konti. Medyo against the light eh. Kasi ginagawa ko ngayon sir, bukod sa promotion ng business, ng insurance, at the same time, kamukha niyan sir, taxi business pala ata yung pinaka-core mo. Oo. Sir, kumbaga magtatanong lang ako, kumbaga paano kayo nagsimula, then at least makapagbigay ng tips sa mga, kasi maraming gusto mag-business diyan kasi hindi nila alam kung paano magsisimula, takot sila, hindi nila kabisado, etc. So pwede ba tayo magsimula sa way back pa sir, pinakasimula? Anong pinaka-una mong business sir, if you don't mind? Taxi. Taxi talaga ang core mo. So ayun guys, so ang daming taxi ni sir dito. Parang ito na rin yung yarda mo rin sa Lagasar eh, no? Parking na nila kumbaga. Parking na rin yan. Lalaman taxi. So yun guys, no? Taxi talaga. Anong taon to sir? Naalala mo pa? 2007 startup. Magal na. So nakailang palit ka na rin ng unit sir, no? Anong ginagawa ng sir pag halimbawa, may ano ba yan? Buhay 10 years lang, gano'n. 15 years. Ang unit pag after 15 years phase out na, papalitan. Katulad yan, may bago na ako yan. Oo nga eh. Yan, napalitan ko na yung tatlong unit. Mirage siya. Mirage. So sa mga gustong mag-grab or grab or taxi, pero minsan mahal ang franchise ng taxi, tama? Pwede mo bang i-share yun sir? Kasi siguro ba common knowledge naman yun. Ngayon kasi ang franchise ngayon, hindi man talaga na sa LTFRB, sarado na ang franchise. Okay, ng taxi? Pero okay. Pwedeng bibili sa yung mga dating may-ari na ayaw na mag-taxi. Binebenta. Binebenta yung franchise. Dati, before, nagsimula ako, medyo mataas ang franchise noon. Umabot pa nga ng 150,000, mga 2012, 2013. Isang unit yun, sir? Isang unit na, isang franchise lang yun. Wow. Ngayon, nung pumasok ang Uber, saka Grab. Competition yun. Yan, medyo ang tax talaga, nag-down. Nagmura. Nagmura talaga. Parang nangyari noon, yung franchise, parang wala nang halaga. Ang kulot ngayon, parang wala nang halaga ngayon ang yung franchise sa taxi. Oo. Mura na ngayon sir, ibig sabihin. Mura na, makakon. Iba nga, ayaw pa nga bumili. Siyempre, marami yung transportation yan. Ang dahil na nilabasan yan. Daming option, pwede ka na mag-register na lang sa Grab. Oo. Pero ngayon, lalo ngayon, maraming motor. Mga angkas, ganun. Angkas, marami nang labasan, kaya ngayon, dati ang nagreklamo yung taxi driver. Okay. Pati ngayon yata, pati Grab, nakakita ko sa nagre-reklamo na. Kasi yung angkas kahit saan meron, move it. So, sir, pwede mong ma-share kasi malamang ikaw kahit papaano possibly baka naman problema ka rin diyan na ito competition. Sir, paano ka nag-adapt? Anong ginawa mo? Paano mo siya nasolusyonan yung ganong klaseng problema? Nagsimula kasi ako noon, hulugan talaga at least. Okay. Medyo humina ang taxi noon. Yung iba naman, bayad na. Kaya hindi ako masyadong problema talaga. Kasi bayad na. Pero kung talagang hindi pa bayad yan, katulad ng iba naghuhulog. Nabalita ko sa iba, nahatak yung mga unit nila. Dahil yan sa pumasok na competition na motorcycle, apps, hailing apps, no? Kasi wala kang makuha driver. Ibig sabihin ngayon ang driver sila pa nasusunod kung anong araw gusto na lumabas. Siyempre bilang isang operator, baka wala ka ng driver, pakisama mo lang. Kaysa awayin mo pa, baka lalong umalis. Kaysa piliti mo, kaysa hindi man sila na pag gusto lang ayaw pumasok, gagawin nila. Hindi katulad dati, talagang naabliga sila. So nakapag-adapt ka naman sir, yun nga lang sabi mo, dun sa mga halimbawa isang unit lang, siguro yung iba dyan napipilitan siya na driver, siya pa operator. Kasi kaysa matingga yung unit, naghuhulog pa nga siya. So parang pala yun sir, no, cycle, no? Parang siguro ang nangyari niya, nang sisimula ka, if you don't mind, baka halimbawa nagsimula rin siguro tayo sa isang unit talaga, no? Isang unit lang simula ako sa start, isang unit. Wow. Currently sir, ilan na?
Ngayon, namabot ako ng 20 dyan eh. 20, tapos siguro may mga nag-retire na rin, no? Napalitan na. Nalitan ko na. So kung siguro kung susumahin natin, kung isasama natin yan, baka pwedeng 30, ganun. 30. At tuloy nga ito, maraming bakante. Oo. Wala mga driver yan. Oo. Ayan, yan ang problema nga lang. Yan ang challenge ngayon. At least, bayad na. Kaya itong dalawa ko, pinuhulugan ko pa. So parang ano na yan, sir, compounding ano na yan, interest na yan. Kumikita tong mga to, yung kita na ito. Nakapunta na sa bago. So, Paikutin mo lang. yan ang guys, ang tip ha, galing kay sir yan ha. Paikutin nyo lang yung puhunan, ay yung kita, no? Kumurot kayong konti, wag lahat. Tama ba, sir? Yung kita, ginagas mo, walang mangyayari. Exactly. Kailan talaga, ipon talaga. Oo. Ayun. Tapos, recently ba or kailan ka, sir, pumasok sa dump truck business? Itong dump truck, 2021, nag-start ako. Tagal na rin, no? 4 years. Paano ka nahikayat, sir, sa ganitong klaseng negosyo? Isang kapitbahay ko, kaibigan, ay nakita kong may dump truck. Parang magandang negosyo to. Subukan ko kasi nasa transportation naman ako. Kapisado. Kailangan malaking adjustment doon. Kasi nagsimula ako sa 4-wheel, ngayon umakit ako sa 10-wheeler Atin ka, oh. Okay. Kala ko kung isang unit, taxi, sedan, malit expenses. Yun pala eh, times 10. Times 10. Kasi magkano ang monthly niyan, sir? Hundreds? Hundreds, oo. 100,000 monthly. 3 years to pay. Kasi 3 years lang eh. Hindi mo siya pwedeng i-spread ng 5 years. 5 eh. Oo, 3 lang. 3 lang. Kaya malaki. Kasi malaki din interest niyan. Tama. Kasi ang nag-aano sir ng, sorry, bat-in lang ako. Ang nag-entertain kasi guys ng mga dump truck loan, usually sir, financing company, no? Bihira kasi ang bangko. Although actually sir, merong bangko. Merong bangko rin ngayon. Ngayon meron na ngayon dahil parang magandang-ganda na ngayon, lalo yung mga China manufacturer. Or siguro na-test din nila na profitable yung mga dump truck business, kaya parang tinatanggap na rin siguro nila yung loan. Kasi baka before, baka isip nila may risk pa, no? So, good. At least nakakahanap kayo ng mas magandang option yung mga dump truck owners. I mean sir, ang nakikita akong challenging dyan pagdating sa dump truck business, syempre yung biyahe. Buti sir, hindi ka nahirapan makahanap ng biyahe. Yun ang importante, biyahe talaga. Nung nag-start ako talaga, nangapa talaga ako dyan. Wala ako. Humali ako sa mga ibang ahente, agent na nakita ko sa Facebook na may biyahe, gano'n. Pero mag-ingat din kayo dahil maraming scammer dyan. Tama yun guys. Sa isang beses ka lang bibigyan ng bayad, sunod wala na. Hindi mo sila makakita. Okay. Lahat naman ng negosyo, gano'n eh. May risk talaga, sir. Parang sugal talaga yan ang pag-negosyo. So guys, to give you idea dun or context sa sinasabi ni sir, kasi sa Facebook group guys, maraming mga ehente dyan, nagpo-post, di ba sir, sinuluking ng biyahe, need ko ng 100 dump trucks, mga ganun, 100 dump trucks. Yung pala, ehente pala siya, it's either talagang direct siya dun sa contractor, nangungumisyon siya dun, of course, which is wala namang masama sana. As long as legit, kasi yung iba kasi, nagpapanggap na ahente, hindi pala ahente guys. No, papabiyahin kayo, kukubrahin niya yung bayad dun sa contractor mismo, papabiyahin kayo, papahakutin kayo ng kung ano-ano, tapos ibubulsa pala yung bayad sa kanya. Hindi na makakarating sa minsan. Nangyari yun, sir, sa'yo? Hindi naman. Nangyari sa akin din yun. Wow. At least isang linggong biyahe lang naman. Pero malaki gastos na doon, sir. Malaki-laki yun, siyempre. Diesel mo, pa-driver mo, expense ng mga sakay, siyempre. Kada takbo niya, mayroon maintenance. Maintenance talaga. Kaya dito, at least may nakilala akong isa talaga. Tiwala lang din. Pag hindi mo sinubukan, wala mangyayari sa tao. Kasi meron mang sa itsura, okay. Magaling ang kausap. Pero pag nag-start na kayo, wala, sa iiwan ka na sa area. Napakahirap. Sir, can you share kung sino po yung nakilala nyo para at least, kumbaga, thankful tayo sa kanya? Kung pwede po, no? Kung hindi pwede, okay lang rin. Hindi ko pwedeng banggitin eh. Ay, oo. Hindi na rin masasabi mamaya. Diba? Pati, syempre, hindi tayo rin pwedeng mag-promote siguro, no? Kasi, mahirap guys, mahirap. Kasi baka mamaya isipin nyo, pinopromote namin. Pero hindi ganun guys, kumbaga, minsan talaga, syempre, thankful tayo sa isang tao. Siguro kay sir na lang yan, no? So, ayun. Actually, nakilala kita, sir, through isang trackers din. So, very thankful ako dun sa client na yun, kay ma'am. Siguro tago na lang natin sa pangalang Ma'am Shell, no? Nirefer siya, si Sir Eugenio, nirefer sa akin ng client ko na yun. Valid customer natin yan. So, yun. So, sir, siguro last na, no? Sa mga kasi ngayon, ang napapansin ko, lalong-lalo na yung boom nung build project, maraming nahikayat magnegosyo, lalong-lalo na sa dump truck. Siguro, sir, last na, kahit yung mga ngayon pa lang papasok,
or sa any type of business, do you have any, yung pinaka-solid advice na natutunan mo along the way or lesson na pwede mo ma-share sa kanila? Ang pagnegosyo kasi parang sugal talaga yan eh. Hmm. Kung hindi mo hilig, kung pasukin, kung ano talaga na hilig mo, talagang nakaya mo, pasukin mo. Kasi huwag kang makinig sa mga sabi-sabi lang na maganda to, maganda yan, pasukin mo. Pero kung sa tingin mo na hindi mo kaya, huwag pasukin. Pero kung sa tingin mo, kayang-kaya mo, gawin mo kung hanggang kaya mo. Yun lang naman eh. Oo, tama. Kasi kamukha ni sir, may nakita raw siya na dump truck, no? Pinasok niya, pero syempre bukod sa, sa may knowledge siya sa transport, malamang inaral mo rin talaga yan, sir. Saan kukuha ng biyahe, paano yung bayaran dyan, paano yung pasahod sa driver, which is medyo hindi lahat guys sinishare yun, no? Pero, ayun. Maraming salamat sir sa time mo, no. At least pinaunlakan din ako ni sir. Ma-share ko sa inyo 'ton at I hope may alam niyo, may matutunan tayo. Sabay-sabay tayong matuto sa mga clients natin, no, sa different type of business. Hindi lang sa insurance, at least dito transportation business nga, no. Ganun lang pala 'yan, guys, pagulong lang pala, no. Pag naka-fully paid yung isa, kuha ka ng bago. Yung kita ng isa, i-roll mo sa bagong unit, no. So, ayun sir, Eugenio, maraming salamat. Guys, follow nyo ako, Erwin Soltes, sa Facebook. Page ko, Finakill Insurance, no? Finakill Insurance is an accredited insurance agency under Apex Select Insurance Agency Corp. So, yun guys, maraming salamat. At the same time, co-owner din ako ng Apex Select. See you next time. Later guys, usap ulit tayo. Sir, thank you. Okay, sige. Thank you. Okay. Usap lang kami guys regarding sa insurance policy ni sir.